cyber libel, aray ko, versus Kiko Barsaga. Naghain ng reklamong cyber libel si House Deputy Speaker Ronaldo Puno laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Antipolo ngayong Martes, January 20. Kaugnay ito ng social media post ni Barsaga kung saan inihayag niya na nakatanggap umano ng suhol ang mga miyembro ng NUP. Actually, partido niya dati yan eh. No? Mula sa negosyanteng si Enrique Rason. Ang yari dito si Barsaga, mga bossing, parehas silang idinideny eh. Parehas nilang sinasabi na wala kaming natanggap at yung isa naman, wala akong binayad. Aray. Ngayon, ang tanong, paano patutunayan nitong bata na ito na nagkabayaran talaga? Para ho sa akin, mga bossing, huwag palagpasin. No, kayo dyan sa comment section, ano ang masasabi nyo? Palagpasin na lang si Kiko Barsaga? Okay na yun, no? Humingi na naman ng sorry. O wag ho. Kumbaga, kailangan ituloy. Kailangan bigyan ng leksyon. Kasi kapag kaya, yung sorry niya, tinanggap, walang nangyari, susunod, gagawin lang din ho niyan eh. Pakakainin lang tayo ng pakakainin ng mga peking mga impormasyon itong mga ito eh. Sabi ni Takushi, dapat tinuluyan ni Enrique Rason at hindi palampasin. Tingin ko hindi naman palalampasin ni Enrique Rason eh. Pero lalo na ho itong mga NUP. At hindi lang po si Ronaldo Puno ang nag-iisa na magkakaso laban dito kay Kiko Barsaga. Mayroon pa po silang ibang mga miyembro na tutuluyan po si Kiko Barsaga. Kaya ako naniniwala ho ako kung sakali na hindi danyos lang ang hiningi nitong mga ito, na kung sakali kriminal ang hinihiling nito, mauoblo tong si Kiko Barsaga. Malamang ho kung sakali din na hindi tumugon itong si Leandro Leviste sa 24 na bilyon po na hinihingi sa kanya, no, na danyos ng DOE, Department of Energy, malamang may Gen Z sa kulungan. Dapat sampahan ng sedisyon yang si Meow Meow. Tingin ko madami pang ano. Kay Meow Meow, mas madami. No? Madami pong walang kakwenta-kwentang mga post at madami pong mga walang kakwenta-kwentang mga pinagsasasabi itong si Meow Meow eh. Yung mga ano, yung mga mapanirang mga statement niya ho, kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos na lang eh. 'Di ba? Palibhasa po kasi may mga DDS o karamihan ng mga DDS once na naibulalas nung mga kakampi nila, paniwala na po agad sila dun. Hindi na sila nagfa-fact check. Hindi na po sila tumitingin. Hindi na nila inaalam, totoo ba yung sinasabi nitong kakampi namin na ito? Wala nang ganun. Basta ang para sa kanila, galit kami diyan sa tao na yan, galit kami kay Romualdez, galit kami kay Marcos. Oh, so yan na yan, ayos na yan. Naniniwala na agad kami. Sabi ni Sir Eseng Mariano, hindi titigil ng paninira yung mga yang gunggong na yan hanggat hindi nasasampulan. Tingin ko mga kapag ka ito umakyat to, mga bossing, iiyakan yung dalawang bata na. Actually, ngayon pa nga lang, di ba, mga nag-iiyakan na ho. O si Meow Meow, ramdam niya na mali yung post niya versus kay Rason. Ayun, hingi ng tawad. Pero hindi natin sigurado kung mapapatawad. Ngayon, magsasampa rin daw ng kaso ang iba pang miyembro ng NUP laban kay Barsaga. This is not about rhetoric. As we've said before, this is about protecting our reputation and enforcing accountability when outright falsehood are thrown at us. Panigurado naman tayo, ang sasabihin naman ng mga DDS, ano? Ay, ginagantihan, nire-resba ka nila si Congressman Meow Meow. Kasi kalaban o lumalaban kay Bongbong Marcos o kay Martin Romualdez. Yan naman po ang paulit-ulit nilang sinasabi, pinupolitika kami.
Lagi ho 'yan, 'no? Paano ba naman? Eh, doon pa lang po sa mga, malalaking mga idolo nila, yun na din ang mga sinasabi at yun ang paulit-ulit na mga sinasabi ng idol nila. "Sagutin mo itong impeachment mo." Ay wala po, pamumulitika lang po 'yan. Yung isa naman, "Sagutin mo, meron kang sinabi na pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos." Pinupulitika lang nila kami, anak ng tutsa yun ano. Ibang klase. Tapos yung mga DDS, paniwalang-paniwala naman po na pinupulitika lang talaga yung mga iniidolo nila. Sabi ni Takushi, "Boss Mark, kailan kaya hulihin ng NBI ang mga nagpe-fake news kasi nakita ako hinuli ang pangulo sa airport." Meron pang gano'n, yung mga DDS? Wag kang mag-alala, Takushi, 'no? Nung nakaraan yung pumutok na balita na pinake news ng mga DDS kay Ombudsman Boying Remulla, pinaghahanap na yang mga yan at alam mo, ito ginawa ko, 'no, libel din ang katotohanan niyan kagaya nitong si Kiko Barsaga. Ito ginawa ko, nakita ko mga pinagpo-post nung mga kaibigan ko na nakaratay na daw sa ospital o naka-ano, tegi na daw po si Ombudsman Remulla. Idol ko po yun mga bossing, iniidolo ko ho yung tao na yun, 'no, tapos magulat ka, "Hala, ano nangyari?" Biglang ano, biglang nakita ko yung mga kaibigan ko pine-fake news, ini-screenshot ko sila, 'no, tapos isinend ko doon sa mga kalapit kay Boying Remulla, kay Ombudsman, mga bossing, pakialam ko sa kanila. Bawal ang nagpapakalat ng fake news. 'Di ba Sir Eseng Mariano at Tina B at Bench Uy at Dali Burukanay, bawal 'yun. Kaya ho tayo, John Capacete, 'di ba? Lagi po lahat ng mga vlog natin meron pong mga ganito, meron pong mga, materyales para po magagamit at ipapakita namin sa inyo na totoo yung mga, nirereaksiyunan namin. 'Di ho ba? Masakit ang ulo ni Kiko Barsaga dito. Hmm, Barsaga at eto pong si Lebiste, parehas masakit ang mga ulo niyan. Lalo na siguro si Joel Villanueva. Pero mamaya na ho na yun. Eto munang isa pang masakit ang ulo mga bossing, si Manuel Bonoan. Malaki din po ang kinalaman nito sa tingin ko mga kababayan, 'no? Pero humarap, lumabas, lumantad. Parang si Bong Revilla din po mga bossing. Although meron siyang kinakaharap pero napapahanga niya ako 'no. Hindi dahil dun sa ano, issue sa kanya, napapahanga niya ako kasi humaharap 'no. Kailangan akong humarap sa husgado, kailangan akong ikulong. Sige, pupunta ako diyan. Magpapakulong ako. Putang-inang yung Bong si si ano, hindi, yung isa yung kalbo doon sa ano, sa DDS. Anak ng putik na yun. Yun yung puro ano, yun yung puro, Mick Madi, Mick Madi.